Ngayon, ikukwento ko ang isang Indian suspense film na tinatawag na Ace na Deck. Ang bida ay si Cavani. Siya ay isang planner para sa isang prank show sa isang TV station. Bagaman mataas ang ratings ng kanyang prank show, hindi kinikilala ng kanyang ina ang kanyang propesyon. Ang nais ng kanyang ina ay maging isang seryosong news anchor siya. Sa halip na isang taong nanghuli at nanloko ng mga tao sa kalye araw-araw. Hindi seryoso, ngunit sa tingin ni Cavani, ang mga news anchor ay parang mga tool na nagbabasa ng script, walang kwenta, mas mabuti pang mag-prank, malaya at masaya. Kaya ang susunod na kwento ay, sa wakas, siya naman ang na-prank, ngayong araw, dahil lilipat ang TV station sa bagong office building. Kaya pagkatapos ngayon, hindi na gagamitin ang gusaling ito. Pagkatapos ng trabaho, si Cavani at ilang kasamahan, ay nagkaroon ng party sa bakanteng opisina. Pagkatapos ay lumipat ang eksena. Kinabukasan, nagising si Cavani, at nagulat siya, nalaman niyang wala siyang saplot. At nasa isang abandonadong opisina, ang mga kasamahan na kasama niya sa party kagabi ay nawala lahat. Siya lang mag-isa, sinuri niya ang kanyang sarili. Walang anumang senyales ng pang-aabuso. Naglibot siya sa gusali, hindi niya nakita ang kanyang mga damit, at kakaiba pa. Kahit isang A4 na papel ay wala, malinaw na may nagplano na sadyang prankhin siya. Sino kaya? Naalala niya na kagabi, para sa kasiyahan, naglagay sila ng magic mushroom sa pagkain ng party. Pagkatapos ay naramdaman niyang umiinit ang kanyang katawan, at nagsimula siyang sumayaw. Noong panahong iyon, isang kasamahang lalaki ang kumukuha ng video niya, na may masamang intensyon. Dahil ang kasamahang lalaki na ito ay nagtapat sa kanya noon, at tinanggihan siya, kaya gusto niyang kunan ng video ang kanyang nakakahiya na kalagayan pagkatapos mag-hi. Hindi niya ito pinansin. Sabi niya, sige na, kunan mo na. Hindi ba't matapang ang mga tao? Hindi niya inasahan na lalala pa ang prank ng ganito. Naisip niya ito at nagmura siya. Nagpa siya siyang hahanapin ng kasamahang lalaki mamaya para mag-hi ganti. Ngayon, kailangan niyang isipin kung paano makatakas. Pinulot niya ang isang basag na salamin, at ginamit ito para takpan ang katawan niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa rooftop para tingnan ang paligid, para makita kung may lugar na makakatulong sa kanya. Habang naglalakad siya sa rooftop, ang refleksyon sa salamin ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaki sa kabilang gusali. Ang lalaking ito ay walang magawa, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Mabilis na nakarating ang lalaki sa ibaba ng office building, at nakita siya ni Cavani sa itaas. Nang makita niyang paakyat ang lalaki, mabilis niyang nilock ang fire door ng opisina, at ginamit ang kanyang katawan para harangan ang pinto. Nang umakyat ang lalaki at nalamang nakalak ang pinto, umalis na lang siya ng tahimik. Pagkaalis ng lalaki, rinig ni Cavani ang ringtone ng kanyang cellphone. Sinundan niya ang tunog, at nahanap ang cellphone na nahulog sa pagitan ng mga mesa. Pagkatapos niyang kunin ang cellphone, nawala na ang tawag. Ito ay mula sa kanyang ina. Mayroon siyang 18 missed calls. Ngayong hawak na niya ang cellphone, hindi na siya natatakot. Naghanda siyang tawagan ang kasamahang lalaki para ipabalik agad ang kanyang damit. Hindi niya inaasahan na na-deactivate na pala ang linya. Kahit na naka-deactivate, pwede pa rin siyang tumawag sa pulis. Ngunit sa tuwing may rumerespondeng pulis, ay may kasunod na mga media na sama-sama, at malalaki ang mga balita nila sa kahit anong makuha nila, kaya hindi siya pwedeng tumawag sa pulis. Ano ang gagawin niya? Sa puntong ito, bigla niyang naalala na may malapit na delivery service. Ang kanilang telepono ay libre rin, kaya tinawagan niya ang delivery store na ito. Nag-order siya ng 2 order ng masala biryani, at hiniling na magpadala ang tindahan ng isang babaeng delivery rider. Bagaman pumayag ang tindahan, hindi pa rin niya ito mapagkakatiwalaan ng lubusan, kaya kumuha siya ng bakal na tubo para ipagtanggol ang sarili. Sa ganitong paraan, makalipas ang ilang minuto, narinig niyang paakyat na ang delivery rider. Nagtago siya sa likod ng pinto. Naisip niya, kung lalaki ito, babatuhin niya ito ng tubo. Nang bumukas ang pinto, ang delivery rider na ito, hindi niya alam kung bakit, siya ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig, at nagkalat pa ang malaking bahagi ng dugo. Nagulat si Cavani. Naisip niya, hindi naman ako gumalaw. Binaligtad niya ang delivery person. Nakita niyang babaeng nagde-deliver pala ito. Nakita na wala ng malay ang babae. Nagpasya siyang hoveran muna ito ng damit. Pagkahawak pa lang niya, nagising na ang tao, at hinawakan siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, narinig ang boses ng lalaki sa ibaba. May 2 tambay na paakyat. Nataranta si Cavani, diretsong kumuha ng bakal at pinatulog ang delivery girl, at naghanap ng lugar na pagtataguan. Pagkaakyat ng 2 tambay, nakita nila ang damit ng delivery girl, nakahiga sa snow na hindi maayos. Inakala nilang may kaso ng panggagahasa, agad silang nasabik.
at tumawag sa pulis. Bakit sila nasabik? Dahil alam din nila, nasasamahan ng media ang pulis sa lugar. Kaya sila, bilang mga nakatuklas ng krimen, magkakaroon ng pagkakataon na maging sikat sa internet. Mabilis na dumating ang pulis, at kinorder ng gusali, at nagsimulang maghanap. Sa panahong ito, madalas niyang binubuksan ang TikTok. Nakita niyang walang nag-like ang nakakatawang video na ginawa niya, kaya nalungkot siya. Ang kanyang isip ay nasa mga bagay na ito. Sa pagkakataong ito, sinabi ng forensic expert na hindi patay ang tao. Nag-collapse lang ito. Nang marinig ito ng hepe ng pulis, nalaman niyang walang malaking bagay. Kaya mabilis na umalis na sila. Kailangan niyang balikan at pag-isipan kung paano gagawin ang mga video. Sa ganitong paraan, ang gusali ay naging walang tao. Naiwan ang dalawang pulis na naka-duty. Mabilis na dumilim, at naghahanda na ring umuwi ang dalawa. Habang paalis na sila, napansin ng isa sa kanila ang tila may anino sa loob ng gusali. Kaya nagpa siya siyang bumalik para maghanap muli. Mabilis na binuksan ang lahat ng ilaw sa gusali. Ang matabang pulis na ito ay maingat, hindi lang basta tumitingin. Kahit ang maliit na tangke ng tubig, binuksan niya ito para tingnan bago siya makontento. Si Cavani ay nagtatago sa oras na ito, sa ventilasyon sa kanyang itaas. Napansin ng matabang pulis ang lugar na ito, at naghahandang suriin ito. Binuksan niya ang camera ng kanyang cellphone, at ipinasok ang cellphone sa butas para tumingin. Natakot si Cavani at pinigil ang kanyang hininga. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang ina. Gusto talagang sagutin ni Cavani ngunit hindi niya magawa. Malapit nang mahawakan ng pulis ang kanyang hita. Sa kritikal na sandali, dumating ang kasamahan para utusan ang mataba na umuwi na ang pulis. Kailangan niyang bitawan ito at i-lock ang pinto, at babalik siya bukas. Nakahinga ng maluwag si Cavani. Maya-maya pa pagkaalis ng dalawa, may tumawag ulit. Ito pala ang lalaking kasamahan niya. Natuwa si Cavani, at tinanong kung ano ang ginawa nito kagabi. Hindi inaasahan. Hindi alam ng lalaking kasamahan niya na hinuberin siya, at humingi pa ito ng tulong sa kanya. Pala, kagabi ay nagpunta si Cavani sa banyo. Nang hindi siya bumalik sa loob ng mahabang panahon, inisip ng iba na umuwi na siya kaya naghiwa-hiwalay sila. Pagkatapos, 4 na lalaking kasamahan ang sumakay sa isang motorsiklo pauwi, at hinarang sila ng traffic enforcer sa daan. Ang sobrang sakay at pagmamaneho ng lasing ay maliit na bagay sa India. Ngunit dahil ang mga kapatid ay kumain ng nakal-alasong kabute, nasa estado sila ng pagka-excite, kaya naging bastos sila, na nagalit ang traffic enforcer. Kaya sila ay pinigil. Pagkatapos marinig ang paliwanag ng kasamahan, nawalan ng gana si Cavani. Pala, may ibang tao palang gumawa nito sa kanya. Gusto niyang ipaalam sa kasamahan na tawagan ng kanyang ina, ngunit nakita niyang naubos na ang baterya ng kanyang cellphone. Hindi na siya pwedeng maghintay na may magligtas sa kanya. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para iligtas ang sarili. Habang papalubog na ang araw, nagpa siya siyang lumabas ng gusali para tingnan kung makakakuha siya ng gamit. Dahil nakalock na ang pinto, sinira niya ang salamin, at habang di naramdam ang sakit ng pagkakahiwa, inabot niya ang kamay para pihitin ang doorknob. Pagkabukas ng pinto, tumakbo siya sa basurahan sa ibaba para maghanap ng mga magagamit na bagay, pero wala siyang nahanap na kapakipakinabang. Sa halip ay nakatawag pa siya ng grupo ng mga ligaw na aso. Ang pinakakinatatakutan ni Cavani ay ang mga aso. Sa takot, tumakbo siya pabalik. Sa huli, bumalik siya sa banyo ng gusali. Sa puntong ito, desperado na siya. Naisip na lang niyang mahuli na lang siya ng ganito. Nang akala niya ay sisuko na siya, bigla niyang naalala ang kanyang ina. Siguradong nag-aalala ng gusto ang kanyang ina para sa kanya. Kailangan niyang umuwi ng ligtas. Kaya naman muli siyang nagpakatatag, at nagpatuloy sa pag-iisip ng paraan para makatakas. Sinuri niyang muli ang banyo, at nakakita siya ng isang rolyo ng toilet paper. Ginamit niya ito para balutin ang kanyang pribadong bahagi. Gamit ang toilet paper, hawak ang isang bakal na tubo. Lumabas siya ng banyo, handang harapin ang kanyang takot. Ang mga aso ay tila natakot din. Nang makita nilang nagpakatatag siya, agad silang tumakbo palayo. Ngunit may bagong problema na naman. Pagkalabas niya ng gusali, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang papel na nakabalot sa kanya ay hindi kayang labanan ng ulan. Ano ang gagawin niya? Sa sandaling iyon, nakita niya ang police tape na ginamit para isara ang gusali. Ngunit, kaya naman binalot niya ang sarili ng ilang beses gamit ang police tape. Ang babalang bawal pumasok ay nakadikit sa kanyang katawan. Mukha itong napakamakahulugan. Sa tulong ng waterproof na police tape, sa wakas ay nakalabas si Cavani ng gusali, at pagkatapos ay tumayo siya sa tabi ng kalsada, naghihintay ng dadaan. Sa kabutihang palad, may dumaan na tao agad. Nagmamakaawa siya sa dumaan na ibigay ang kapote nito. Sabi niya,
sapat na ang payong. Hindi na kailangan pang magsuot ng kapote. Sa huli, naghagis ang dumaan ng mga damit sa kanya. Natigilan si Cavani. Nang tingnan niya ulit, hindi ba't ito ang kanyang mga damit? Mabilis niyang isinuot ang mga damit at hinabol niya ang tao. Tinanggal ang sombrero nito at tiningnan. Naku po, hindi ba't ito ang delivery girl kanina? Ang galit ni Cavani. Nagsimula silang mag-away ng delivery girl. Nang pareho silang pumalma, ipinaliwanag ng delivery girl ang dahilan ng kanyang ginawa. Noong nakaraang taon, isang araw, nagpanggap si Cavani na nahimatay sa kalsada, at nakita siya ng delivery girl. Noon, ang delivery girl ay papunta sa kanyang entrance exam. Ngunit dahil sa pagliligtas kay Cavani, naantala ang kanyang exam. Sa huli, nawalan siya ng pagkakataong makapasok sa kolehiyo, kaya napilitan siyang maging delivery girl. Sa totoo lang, sa puntong ito, hindi pa galit ang delivery girl kay Cavani. Hanggang sa isang araw, habang kasama niya ang kanyang ina papuntang ospital, biglang nagkasakit ang kanyang ina sa daan at bumagsak. Ngunit walang sino man ang gustong tumulong. Dahil akala ng lahat, isa lang itong prank show. Ang pangyayaring ito ang nagbigay sa delivery girl ng matinding galit sa mga prank ni Cavani. Nakasama na ito sa reputasyon ng lipunan, kaya naisip ng delivery girl na kung magkakaroon ng pagkakataon, bibigyan niya ito ng leksyon. Kagabi, habang nagde-deliver ang delivery girl sa gusali, nakita niya si Cavani. Kaya naman, habang natutulog si Cavani sa banyo, itinago niya ang mga damit nito, at hindi siya iniwan kahit isang piraso ng A4 paper. Ang pagpapanggap na nahimatay kanina ay ginawa rin niya, at gumamit pa siya ng ice pack bilang props. Kung tinulungan sana siya ni Cavani noon, sasabihin na niya ang totoo. Hindi niya inasahan na gusto lang ni Cavani na habaran siya, at ito ay nagpasakit sa kanyang puso. Ang tanging nagpasaya sa kanya ay ang pagkakaroon pa rin ni Cavani ng kaunting hiya, at hindi ito lumabas ng walang saplot. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, nawala na ang galit ni Cavani, at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kasama ang kanyang mga ginawa, at ang delivery girl, matapos mailabas ang lahat ng kanyang sama ng loob, ay humingi rin ng paumanhin kay Cavani. Ngumiti siya at sinabing walang anuman, at niyakap niya ang delivery girl. Pagkatapos, kinansela ni Cavani ang prank show, at pinalitan ito ng ibang programa na nakatuon sa paglalantad at pagpuna sa iba't ibang kasamaan sa lipunan. At sa wakas, ipinagmalaki siya ng kanyang ina.